Mga kwento ni Felmo. Hanggang sa pagpasok nga sa trabaho ng tiyuhin ko, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyarit nalaman tungkol sa buhay na meron si Caridad. Noong magtanghalian ay kinausap niya si Roldan kung naniniwala ba ito sa aswang. Mabilis na nilunok ng katrabaho niya ang pagkaing inunguya bago ito sumagot. Sinabi ni Roldan na naniniwala siya sa aswang. Kwento pang araw ng tatay ni Roldan, may isa umanong baryo ang pinamumugaran ng aswang. Karamihan sa mga naninirahan sa baryong yon, mga halang ang kaluluwat, marumi umano ang paghinga. Dahil sa kumakain umano yun ng mga hilaw na karnet laman loob nun. At ang karning kadalasang kinakain ay ang bangkay ng taong kalilibing pa lamang. Saad pa ni Roldan sa kanya, kahit na hindi pa man raw ito nakakakita ng aswang sa personal, ay malakas ang paniniwala niyang totoo ang mga ganitong nilalang. Bakit mo pala natanong kung naniniwala ba ako sa aswang? Tanong ng kaibigan. Wala naman. Naitanong ko lang. Gulong-gulo ang isipan ni Tito Carlos ng araw na ito. Gusto niyang may mapagkwentuhan tungkol sa problemang kinakaharap pero hindi niya naman alam kung sino. Nahihiya naman siyang ikwento kay Roldan at baka kung ano pang isipin nito. Maya-maya pa ay nagulat si Tito Carlos nang tanungin siya ni Roldan kung may problema ba siya. Hindi naman daw kasi siya magtatanong ng ganun kung wala lang. May problema ba kayo ni Caridad, pare? Saglit na tingnan ni Tito Carlos ang katrabahot. Sa huli, sinabi niya rito ang dahilan kung bakit nagtanong siya. Sinasabi ko na nga be, nakaraan pa lang ramdam ko nang may problema kang pinagdadaanan. Sinabihan ni Tito Carlos ang katrabaho na sana'y walang ibang makakaalam tungkol sa sinabi niya. Malaki ang tiwala niya sa kaibigan, kaya't sana'y walang makakalabas ukol sa pinag-uusapan nila noon. Alam kong hindi ka panipaniwalang sinasabi ko sa iyo, tol. Pero totoo yun. Ako mismo'y nakasaksi. Anya pa. Tumango si Roldan at nangako sa kanyang hinding-hindi umano makakarating sa ibang tao ang pinag-uusapan nila noon. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Pumunta sila sa bahay ng mga magulang niya para kunin ang mga pangontrang hiningi ng nanay niya sa albularyo. Pero bago sila umalis ng bahay, tinanong ni Tito Carlos ang asawa niya kung ayos lang ba ritong may mga pangontra sila na ilalagay sa bahay noon. Nakangiting tumango si Caridad. Sinabing ayos lang. Hindi siya masasaktan sa mga pangontrang sinasabi ni Tito. Dahil sa minsan na siyang nakitira sa bahay ng isang manggagamot. At maraming mga bagay ang itinuro sa kanya ng manggagamot na ito para malabanan niya ang mga pangontrang ipapataw sa mga aswang. May ibinaon din umanungot siya sa katawan ni Caridad, ang mabait na manggagamot na ito. Hindi ba raw nagtataka si Tito Carlos kung bakit nakakakain si Caridad ng lahat na mga kinakain ng isang normal na tao noon? Gaya na lamang ng mga ulam na nilalagyan ng asin at bawang. Napalatak si Tito Carlos at nasabing, o nga naman pala, bakit nga pala nawala sa isipan niya ang tungkol sa mga pagkain nakakain ni Caridad noon? Siguro, masyado nang dinibdib ang mga nangyari kaya't nakalimutan niyang takot sa asin at bawang ang aswang. Tapos yung asawa niya, hindi man lang kinatatakutan yung mga pangontrang yon. Teka, sabi mo sa akin, minsan ka nang nakitira sa bahay ng manggagamot. Kung ganun, bakit hindi ka magpatulong sa manggagamot na yon? Yung alisin yung pagiging aswang mo. Para naman gaya ng mga ordinaryong tao magiging normal na rin yung buhay mo. Hindi gaya ngayon. Marahang umiling si Caridad at nagwikang, kahit nagamutin man siya ng manggagamot,
ay hinding-hindi na maaalis pang pagiging aswang niya. Nahanay umano siya sa angkan ng mga aswang at hindi nayanggaw lang. Kung nayanggaw lamang sana siya ay maaari pa't may pagkakataon pang maging isa siyang ordinaryong tao. Pero hindi. Nasa dugo niya na ang pagiging isang aswang. At kahit na anuman ang gawin niya ay hinding-hindi na yun maaalis pa sa kanya. Kahit kailan. Kaya't ang ginawa na lamang sa kanya ng manggagamot ay binaunan siya ng mutsyang kayang kumontrol na pabagalin ang pagiging aswang niya. Kumbaga, bihira lamang siyang sumpungin at sa tuwing sinusumpong siya ay nakakaya niya yung kontrolin. Saka pa lamang nalinawan ang tiyuhin ko matapos ikwento ito ni Caridad. Pumunta na nga sila sa bahay ng mga magulang niya. Makalipas ang ilang oras nun, bago sila umuwi sa bahay nila ay inabot kay Tito Carlos ng kanyang ina ang buntot ng pagi at isang bote ng langis. Ipahid niya lang raw ang langis sa buntot ng pagi at kapag may kakaiba siyang nararamdaman o kaya naman ay may nakita siyang mga nilalang na nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay nila, bago niya umano hambalusin ang mga nilalang ng buntot pagi, huwag na huwag niyang kakalimutan ang bilin nito. Mag-iingat kayo at huwag magpakampante sa gabi. Maliwanag ba? Paalalang wika ng kanyang ama. Tumango siya at muling nagpasalamat sa mga magulang bago sila umalis. Habang nagkikwentuhan nga sila ay may natanaw na namang tao si Tito Carlos. Pero sa pagkakataong yon, hindi na lalaki ang nakita niya. Isa ng matandang babaeng purong puti ang buhok. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa gawin nila. Kaagad na hinawakan ni Tito Carlos sa kamay ang asawa at sinabayang maglakad nun. Hindi siya nagpahalata kay Caridad na may nakita siyang matandang babaeng masamang nakatitig. Pero magkaganon pa man, ay nababatid niyang alam na ni Caridad ang tungkol sa matanda. Hindi lamang ito kumikibo nun. Sa halip ay nanatiling nakayuko lamang ang asawa. Pagdating nila sa bahay, nadatnan niya si Roldan na nakatayo sa labas ng bakuran. Kaagad nagulat siya sa biglaang pagbisita ng katrabaho. Kaya't kaagad niya itong pinapasok sa loob ng bahay nila. Habang naghahanda ng kape si Caridad ay tinanong niya si Roldan kung bakit biglaan naman yata ang pagbisita nito. Sinabi ng katrabaho niyang hindi siya pumasok sa trabaho kaya't nag-aalala ito. Kanina nung nakatambay ako sa labas ng bahay niyo, may kakaiba ata dito, sambit ni Roldan. Kakaiba? Anong kakaiba yung sinasabi mo? Saglit na tumahimik si Roldan nang makita niyang papalapit na sa kanila si Caridad at may bitbit na kape. Matapos ilapag ng babae ang kape at bumalik na ito sa kusina, saka pa lamang ipinagpatuloy ng katrabaho ni Tito Carlos ang naputol nitong dapat sanay sasabihin. Sinabi ni Roldan sa kanyang kani-kanina lamang umano ay may nakita itong lalaking nagpabalik-balik sa harapan ng bahay nila. Kapag natatapat ng lalaki, nakikita nitong bumubuka-buka ang bibig ng lalaki na para bang may sinasabi. Palagay umano ni Roldan ay nag-uusal yun ng orasyon. Kumbaga, nagpapakawala ng palipad hangin patungo sa bahay ni Tito Carlos. Mag-iingat kayo tol ha. Hindi maganda yung kutob ko sa taong yon. Anito pa sa mahinang boses at siniguradong hindi maririnig ng asawa ni Tito ang mga pinag-uusapan nila. Huminga ng malalim ang tiyuhin ko at nagwikang baka kaanak lamang ni Caridad ang lalaking sinasabi ni Roldan. May naikwento kasi sa kanya si Caridad tungkol sa kapatid nitong lalaking pabalik-balik sa bahay nila at nakikiusap na bumalik na si Caridad sa pamilya. Sunod-sunod na umiling ang katrabaho ni Tito Carlos at sinabing malakas ang hinala nitong hindi umano yun kaanak ni Caridad. Nasisiguro niya yon dahil magkaibang magkaiba ang presensya ng dalawa. Nga pala tol,
Hindi ko nga pala nabanggit sa yung albularyo yung lolo ko. Kaya kahit papano ay may konti rin akong nalalaman kung paano gumawa ng mga pangontra laban sa aswang. Ani pa ni Roldan sa kanya. Dagdag pang wika nito. Magkaganon man, kahit na may konti itong nalalaman pagdating sa mga pangontra, hindi matukoy-tukoy ni Roldan kung isang aswang nga ba ang taong kaharap nito o mangkukulam o ano. Basta ang alam lamang nito, mabigat ang presensya ng taong may tangan ng itim na enerhiya na yon. Sa nararamdaman niya kasi kay Caridad, magaan at maaliwalas ang presensya nito. Hindi gaya nung lalaking nakita niya. Sobrang bigat sa pakiramdam. Naninikip ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng lalaking ito. Kung sineryoso ko lang sana nun yung ginawang pagtuturo sa akin ni Lolo, baka ngayon natulungan na kita, Brad. Pasensya ka na. Loko to. Ano ka ba? Ayos lang yon. Nang mga sandaling yon ay hindi mapigilang mag-isip ni Tito ng hindi maganda. Habang mayat maya ang pagsipat niya kay Caridad, naabala sa paghimay ng mga gulay na lulutuin para sa hapunan. Natatakot siya para sa kalagayan nito at kung ano ang kakahantungan. Anong gagawin ko, Tol? Mahal ko si Caridad. Natatakot akong baka may mangyaring hindi maganda sa kanya. O kaya naman makuha siya sa akin ng pamilya ni Gary. Kung talagang mahal mo si Caridad, hayaan mo. Hihingi ako ng tulong kay Lolo para matulungan ka. Nabuhayan ng loob ang tiyuhin ko't nagpasalamat sa katrabaho niya. Ngingiti-ngiti naman si Roldan at sinabing wala umano yon. Ang totoo nga niyan, kaya napasyal siya sa bahay ng tiyuhin ko dahil sa gusto niyang makakita ng aswang. Gusto niyang makita kung ano ang itsura nito at kung gaano nakakatakot ang wangis nun. Sira ka talaga. Kung ang ibang tao ganun na lamang kung matakot at ayaw nila makakita ng aswang, kabaliktaran yung sa akin, Tol. Tingnan mo naman. Nang hapong yun nga ay nag-inuman sila habang pinag-uusapan ng tungkol sa mga aswang na nanggagambala sa bahay ni Tiyuhin. Wika pa ni Roldan. Huwag na mangamba si Tiyo. Ipanatag niya ang sarili dahil bukas na bukas ay manghihingi na ito ng tulong sa abuelong albularyo. Mga pasado 10:00 na ng gabi, Sir Seth. Hindi pa rin tapos mag-inuman ng dalawa. Masyadong napasarap ang kwentuhan nila, kaya't nadagdagan pa ng nadagdagan ang alak na iniinom nila noon. Hanggang sa sumapit ng hating gabi, kapwa lasing na ang mga ito. Sinabihan sila ni Caridad na itigil na ang pag-iinuman at magkape na lamang para mahimasmasan ang kalasingan. Tumango naman si Tito Carlos at nanghingi na nga ng kape kay Caridad noon. Makaraan ng ilang minuto, habang nagkakape ang dalawa, bigla silang nagulat nang makarinig sila ng huni ng wakwak. Paikot-ikot yun sa bakuran ng bahay. Rinig rin nilang parang may pusang naghahabulan sa bakuran at panakanakang binabangga ang dingding ng bahay nila. Dahilan para maalog yun ng bahagya. Napamura pa si Tito Carlos at nagwikang mukhang hindi yata normal na hayop lang ang naghahabulan sa labas ng bahay. Napaka-imposible kasing kayang maalog ng bahagya ang kabuuan ng bahay nila ng isang normal na hayop lang. Pwera na lang kung kalabaw o malaking baka ang pumangga sa pader ng bahay na yon. Maaari pang umalog yon dahil yari sa kawayang pinagtagpi-tagpi lamang ang dingding ng bahay nila at yari naman sa kahoy ang haligi. Kumbaga, hindi pa sementado. Kaya't kayang-kaya pa yung alugin ng kalabaw oras na damba ng dingding. Walang hiya talaga. Mukhang nandyan na naman yung mga bisita kong mga impakto. Tumayo si Tito. Kinuha ang buntot paging binigay ng nanay niya. Kaagad namang sumunod sa kanya si Roldan at nagtanong kung anong gagawin. Lalabasin ko. Ipapatikim ko sa kanila yung hinahanap nila. Sandali. Sasamahan kitang harapin yung mga yan.
Gusto ko silang makita eh. Wika pa ni Roldan. Dali-daling kinuha ang 2x2 na kahoy na nasa gilid lamang ng pintuan noon. Bago lumabas ang dalawa, sinabihan ni Tito Carlos ang asawa niyang isarang maigi ang pintuan paglabas nilang dalawa ni Roldan. Huwag itong bubuksan hanggat hindi niya sinasabi. Matapos tumango ni Caridad, lumabas na nga sila noon. Saktong paglabas nila, bumungad sa paningin ni Tito Carlos yung matandang babaeng nakita niya kanina noong pauwi pa lamang silang dalawa ni Caridad. Nasa tao pa naman ang matandang ito pero nanilisik talaga umano ang mga mata. Buhagag ang buhok. Kitang-kita niya yon dahil sa sinag ng liwanag ng ilaw nilang pangmagdamagang nasa labas ng pintuan. Ikaw yung matandang nakita ko kanina. Anong kailangan mo? Ba't ka nandito? Nagaanap ka ba ng sakit ng katawan? Dinuduro ito ni Tito, gamit ang kamay na may hawak na buntot ng pagi. Patuloy ang masamang pagtitig sa kanya ng matandang yon. At maya't maya ang paghugot nito ng malalim na hininga. Akala mo, huling hininga na't mapuputulan na ng litid sa leeg ang matanda. Habang pinagmamasdan ni Tito Carlos ang matanda ay masasabi niyang nakakatakot ang itsura nito. Bagamat nakaramdam ng takot ang tiyuhin ko, hindi niya na lamang yun ipinahalata pa. Nagtatapang-tapangan siya sa harapan ng matanda. Malakas kasi ang kutob niyang hindi normal ang matandang kaharap niya. Sa garalgal na boses ay tinanong siya ng matanda kung nasaan si Caridad. Ilabas umano ni Tito si Caridad at may kailangan rito ang matanda. Kung ano man yung kailangan mo sa asawa ko, sabihin mo na lang sa akin. Ako na'y magsabi sa kanya. Mariing tumanggi ang matanda't nagwika ito na siya na raw ang magsasabi kay Caridad. Sunod-sunod na umiling si Tito Carlos at sinabi niya rin sa matandang kahit abutin pa man ito ng pagputok ng haring araw, kakaantay kay Caridad noon. Hinding-hindi umano nito makikita ang asawa niya. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Kailan mo pa naging asawa ang babaeng iniibig ko? Tanong ng isang lalaking lumitaw mula sa madilim na parte ng sagingan. Sandaling napatda ang tiyuhin ko't hindi makapagsalita nang makita niya ang lalaking may nakakatakot na mukha nun. Sa sobrang nakakatakot nga raw, ay hindi kayang ipaliwanag ng tiyuhin kung gaanong kapangit ang wangis ng lalaking yon. Siya na nga, bulalas ni Roldan. Tumingin si Tito Carlos sa katrabaho ng may pagtataka. Anong siya na nga? Sinabi ng katrabaho niyang ang lalaking yun ang nakita nito. Kahit nasa pangit na ang kanyuan ng lalaki ay namumukaan niya pa rin umano yon. Alam mo, hindi ka na lang sana nagpalit anyo. Ganun na ganun lang din naman eh. Walang pinagbago. Pangit mo pa rin. Nadagdagan lang ng mga mayayabong na balahibong parang balahibo ng pusa yung katawan mo eh. Pero maliban dyan, wala nang pinagbago. Sambit pa ni Roldan. Nagulat naman si Tito Carlos doon gawa ng hindi niya inaasahang sasabihin niya ng katrabaho na parabang batang inaasar ang kalaro. Napalatak si Tito nang mapagtanto niyang mas tinamaan pala ng kalasingan si Roldan kesa sa kanya. Napagtanto niya ring mag-ina ang dalawang aswang na sumugod sa bahay nila at mukhang ang lalaking may nakakatakot na mukha. Ang tinutukoy ni Caridad na lalaking pilit na ipapakasal dito. Nang ibalik niya ang tingin sa lalaki, lalo umanong naging mabalasik ang mga mata nito't namumula na parabang walang tulog ng ilang araw. Dumagdag pa ang kakaibang samyong naaamoy niya sa paligid at dahil doon, nahirapan silang huminga.
Magsasalita pa sana si Tito Carlos noon pero walang ano-ano ay nakita niya ang mabilisang paglusob ng lalaking yon papalapit sa kanila. Bago pa man madambahan ang isa sa kanilang dalawa ni Roldan, malakas na itinulak niya si Roldan, dahilan para masubsob ito sa lupa't hindi nakalmot ng nilalang. Pero sa hindi inaasahan, nahagip ng matatalas na kuko ng nilalang na yon ang braso ni Tito Carlos. Agarang umagos ang dugo sa braso niya. Sobrang hapdi umano nun. Ilabas mo na si Caridad. Kung ayaw mong utusan ko yung anak ko na patayin ka dyan mismo sa kinatatayuan mo. Utos ng matandang babae nun. Hindi. Hindi niyo ako maluloko. Hindi ko ibibigay sa inyo si Caridad. Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago niyo siya makuha. Abat talaga naman palang napakatapang mo. Mukhang hindi pa yata nasabi sa'yo ni Caridad kung anong klaseng pamilya meron ang taong inagawan mo. Ngayon pa lang binabalaan na kita, Utoy. Dasalin mo na ang lahat ng dasal na alam mo. Banggitin mo ang mga Hudyong kilala mo para iligtas kanila sa kamay ng anak ko. Hindi kami uuwi hanggat hindi namin makukuha si Caridad. Gaya ng sinabi mo, kailangan ka munang mamatay bago namin makuha ang babaeng mahal ng anak ko. Abay sige, pagbibigyan ka namin. Alam ni Tito Carlos na wala na siyang laban sa dalawa. Pero kahit na wala siyang kakayahang tapatan ang lakas ng dalawang yon, hindi pa rin siya papayag na makuha nila si Caridad. Lalaban siya hanggang kamatayan kung yun lang ang tanging paraan. Sandaling binalingan niya si Roldan na kasalukuyang nagpupunas ng dumudugong nguso mula sa pagsubsob nun. Mukhang nawala na yung pagkalasing nito dahil nakaramdam na ito ng takot nang makita ang kakilakilabot na wangis ng aswang sa hindi kalayuan. Sinabihan niya si Roldan na bumalik na sa loob ng bahay. Bantayan si Caridad. Pero noong akmang kikilos na sana ang katrabaho niya, mabilis nang kumilos ang nilalang at muling pinutirya na naman nito ang katrabaho. Sa isip-isip ni Tito Carlos, kaya siguro medyo ilag sa kanya ang aswang at takot lumapit nun. Yun ay dahil sa may hawak siyang buntot ng pagi. Sa pagkakaalam niya kasi, ayaw ng mga ito na masugatan o malapatan man lamang ng buntot ng pagi nun. Gawa ng nahihirapan silang gamutin ito. At kung minsan, ang iba pa nga'y nauwi sa kamatayan, oras na masugatan ng buntot pagi na ito. Nang makita niyang papasugod na ang nilalang sa katrabaho niya, mabilis niyang sinalubong ito at walang pag-alinlangang hinambalos ng buntot paging yon. Malapalos naman ang nilalang dahil bago pa man ito matamaan ay mabilis na yung nakaiwas at parang pusang tumalon pa atras. Sige, lapit! Kala ko ba matapang ka't walang kinatatakutan? Bakit ngayon parang nabahagyatan ng buntot mo? Pag-ahamong wika ni Tito. Umatungal lamang ang lalaki at mabilis nang sumugod kay Tito Carlos. Pagsilay niya naman ditong papasugod na, ay muli niya namang itinaas ang kamay at hinintay ang paglapit nito. Nung mag-iisang dipa na lamang ang layo, buong lakas na hinataw niya na naman ang nilalang gamit ang buntot pagi. Umatungal na naman ito sabay atras. O ba't umatras ka? Saan yung tapang mo? Medyo nagkaroon na siya ng lakas ng loob at pag-asang matatalo ang nilalang nakaharap. Dahil napagtanto niyang hanggat hawak niya ang buntot paging pinahiran ng langis nun, ay hindi siya malalapitan nito. Takot lamang nito sa oras na masugatan. Ang pag-asang nararamdaman ni Tito Carlos, Sir Seth, panandalian lamang pala yun. Gawa ng hindi niya napaghandaan ang pagsugod ng matandang babae. Agaran siyang dinumog. Nawalan siya ng balanse sa katawan.
kaya't natumba siya sa lupa at nabitiwan ang buntot pagi. Pagbitaw niya ng buntot pagi ay mabilis nang sumugod sa kanya itong lalaki naman at walang habas na pinagkakalmot si Tito. Sa isip-isip ni Tito nun, katapusan na niya. Pilit pa rin siyang lumalaban pero wala eh. Wala na siyang kalaban-laban nun. Para hindi matamaan ang mukha niya ay ipinangsalang niya ang dalawang braso at yun ang pinagpepiestang pagkakalmutin. Pilit na nagsusumigaw siya para humingi ng tulong sa katrabaho. Pero parang nawala naman yata sa sariling katinuan ng katrabaho niya. Dahil sa takot na takot itong nakatingin lamang sa kanya. Sinigawan niya ito't sinabihang kunin ang buntot pagi at hiyagis sa kanya nun. Pero wala. Naistatwa lamang ang katrabaho niya habang nanginginig ang katawan. Hanggang sa walang ano-ano, narinig niya ang boses ni Caridad. Umiiyak ito at nagsusumamong tigilan na ng dalawang aswang ang tiyuhin ko. Tumigil ang dalawa at sa isang iglap ay bumalik sa pagiging anyong tao ang mag-inang yon. Lalabas ka rin lang naman palang babae ka. Pinahirapan mo pa kami. Kailangan pa talaga naming patayin niyang taong ito para lang lumabas ka sa lungga mo. Sinaway naman ni Gary ang kanyang ina at sinabihang wag nang pagalitan si Caridad. Sa malumanay na boses ay sinabihan ni Gary si Caridad na lumapit dito at bumalik na sila sa lugar kung saan sila nararapat. Sunod-sunod na umiling si Caridad at sinabing hindi siya sasama. Kaya kung pwede lang ay umalis na mga ito. Ano? Hindi ka sasama? Bulalas na tanong ng matanda at sinabihan si Caridad na hindi naroroon ng mga ito para hingin ang pahintulot nito na sumama. Sa ayaw at sa gusto ni Caridad, sasama at sasama ito sa mag-ina nun. Hindi niyo ba naririnig yung sinasabi ko? Hindi ako sasama sa inyo't hindi niyo ako mapipilit sa nais niyong mangyari. Kailanman ay hindi ko minahal ang anak niyo at hindi ko pinangarap na maikasal sa kanya. Masakit man ang mga sugat ni Tito Carlos at halos maligo na ito ng dugo ay pinilit niyang tumayo at marahang lumapit kay Caridad noon. Pero bago pa man siya makalapit ay mabilis na siyang nahawakan ni Gary at gamit ang matulis nitong mga kuko, itinapat yun ni Gary sa lalamunan ni Tito. Pinagbantaang sa oras na hindi sumunod si Caridad sa nais nila, ay may magbubuwis ng buhay sa bakurang kinasasadlakan nila noon. Kahit na nahihirapang magsalita ang tiyuhin ko, sinabi niya kay Caridad na wag itong pumayag sa gusto ng dalawa. Wala siyang pakialam kahit na dumanak man ang dugo sa kinatatayuan. Basta't huwag lang sumunod si Caridad sa sinasabi ng mga ito. Minamanipula lamang umano si Caridad ng dalawa para makuha ang nais nila. Caridad, mahal, isipin mo yung mga pangarap nating dalawa. Ikaw, yung mga pangarap mo, yung kagustuhan mong mamuhay ng normal. Huwag mong hayaang sirain ng dalawang to ang pangarap at gusto sa buhay. Sinigawan siya ni Gary at sinabihang manahimik kung gusto niya pang mabuhay noon. Ramdam niyang mas lalo nitong ibinaon ang kuko sa leeg niya na naging dahilan ng dahan-dahang pag-agos ng dugo. Nang mga sandaling ito, Sir Seth, tanggap na ni Tito Carlos kung sakali mang yun na ang huling gabing makikita niya si Caridad bago siya bawian ng buhay. Wala nang ibang mahalaga pa sa kanya kundi matupad ang lahat ng mga nais mangyari sa buhay ng babaeng mahal niya. Ano? Magpasya ka na? Dahil hindi lamang ang taong ito ang magbubuwis ng buhay oras na magkamali ka ng pinili. Saad ni Gary noon. Tinanong ni Caridad si Gary kung anong ibig nitong sabihin. Matinis namang tumawa ang ina ni Gary at ito na ang sumagot sa tanong nito.
Sinabi ng matanda na sa mga oras na yon, bihag na nila ang pamilya ni Caridad. Hindi ba daw nagtataka si Caridad na ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya ang kapatid niya? Kapag patuloy pa rin umanong igigiit ni Caridad na wag sumama sa mag-ina, wala na siyang madadatnan pang pamilya oras na bumisita siya sa bahay ng mga magulang niya. Sinabihan ni Tito Carlos si Caridad na wag maniwala. Nililin lang lamang ito ng dalawa. Luhaan nang umiiyak si Caridad at sinabi sa tiyuhin kong totoo ang sinasabi ng dalawa noon, na kaya pala ilang araw na umanong inaabangan ni Caridad ang kapatid niya pero hindi pa rin yun nagpapakita. Caridad, huwag kang maniwala sa kanila. Nililin lang ka lang. Pero dahil sa mas malakas ang aswang na humawak sa kanya at hindi siya makawala-wala noon, pumayag si Caridad. Pumayag siya sa gustong gawin. Pero nakiusap na pakawalan nito ang pamilya niya at bitiwan na si Carlos. Ngumisi ng malapad ang dalawa't daig pa ang nanalo sa loto. Lalo na ang lalaking aswang. Para itong asong nababaliw kung makangisi nun. Yan, tama yung desisyon mo. Ipinapangako ko sa iyong hinding-hindi ka magsisisi, Caridad. Sambit ng lalaki at binitawan si Tio. Dahil sa duguan na si Tito ay pabagsak siyang napaluhod sa lupa matapos pakawalan ng aswang. Nakailang beses pa siyang ububo bago nakahinga ng maluwag nun. Caridad, huwag kang sumama. Isang malakas na sipa ang tumama sa sikmura ng tiwin ko. Galing sa paa ni Gary to. Sobrang lakas nga ay ilang segundo siyang hindi makahinga. Hanggang sa dahan-dahan na siyang bumagsak sa lupat, unti-unti na ng dilim ang kanyang paningin. Ang huling natatandaan niya lang bago mawalan ng ulirat. Luhaang nakatingin sa kanya si Caridad habang humihingi ng kapatawaran. Wala siyang nagawa noong hawakan na ng lalaki ang kamay ni Caridad at igaya palabas ng bakuran. Gusto niya man raw pigilan si Caridad pero tila ba wala na siyang lakas para gawin yon. Hanggang sa tuluyan na ngang nandilim ang paningin niya. Pagdilat ng mga mata, nasa pagamutan na ito. Kagad niyang hinanap si Caridad pero sinabi ng ina niyang wala ito. Si Roldan lang ang nagdala sa kanya sa ospital. Noong tinanong naman daw ng ina nito ni Tito Carlos ang katrabaho niya kung ano ang nangyari at nasaan si Caridad noon, mukhang wala na yata sa matinong pag-iisip ang katrabaho niya. Dahil hindi na umano makasagot ng maayos. Basta't ang palaging bukang bibig lamang ni Roldan sa ina ni Tito Carlos noon. Aswang. Puro aswang lang. Maliban doon ay wala na. Hinatid naman ng barangay ang katrabaho niya sa bahay nito. Huwag na raw mag-alala pa ang tiyuhin ko. Anak, ano bang nangyari at bakit ang dami mong sugat? Tsaka ako nga ang dapat magtanong kung nasaan si Caridad. Tanong ng kanyang ina. Napaiyak na lamang si Tito Carlos nang maalala niyang nangyari. Ganun pa ba na hindi niya sinabi ang buong katotohanan sa pamilya niya? Inilihim niya lang ang tungkol sa pagkatao ni Caridad at gumawa siya ng sariling kwento kung bakit isidugod siya sa ospital ni Roldan. Sa paglipas ng mga araw, halos mabaliw siya sa kakaisip kung ano na ang nangyari dito. Kung nasaan na si Caridad at ano na ang ginagawa. Kahit na nakabenda pa ang kaliwang braso niya at hindi pa masyadong naghilom ang mga sugat niya. Nagpasama siya kay Roldan na puntahan ang baryong minsang binanggit ni Caridad sa kanya. Naalala niyang sinabi ni Caridad sa kanya noon na sa baryong binanggit ito naninirahan. Pero noong puntahan nila ang baryo, walang nagngangalang Caridad ang naninirahan doon. Maging ang mga katabing lugar ng baryong yon ay pinasok nila. Ipinagtanong-tanong kung may nakatira bang Caridad. Pero wala. Hindi pa rin sumuko si Tito Carlos.
Hinanap niya pa rin at hinintay ang pagbabalik ni Caridad. Baka sakaling biglang magkaroon ng himala at mangyari umano yon. Pero napaglipasan na lamang siya ng panahon. Walang Caridad na nagpapakita sa kanya. Sa ngayon ay nagpakatandang binata ang tiyuhin ko. Matapos ang masaklap at kabiguang naranasan niya kay Caridad, minsan, hindi na siya nagbalak pang magmahal ulit.